Sa isda, hindi lang tinik ang tinatanggal, pati ang kaliskis. Pero dito sa palengke ng Dagupan, may ibang klase ng kaleskes na hindi sa isda makikita, kundi sa sabaw. Kaleskes ang tawag sa pinakuloang lamang loob ng baka na authentic dish ng mga taga-Dagupan. Nakilala namin sina Nanay Beta at Nanay Mercy dito sa Kaleskesan. Ang magkiyahing yan, mula lang naman sa pamilya na pinakaunang nagtinda ng kaliskes sa buong Dagupan. Ito po ba yung world famous kaliskes? Ano po ba ang mga ingredients ng kaliskes? Yung mga bituka, Bituka. saka pali, saka laman, buto. Ayun ito, bituka. May biduka? Oh, saka ito, pali. Pali? Ano po yung sabihin? Lapay po. Lapay. Lapay. Ito po. Pancreas. Pancreas. Saka ito, laman. Kada order, magkano po yun? 50. 50 pesos. Pakukula ng 5 oras ang mga lamang loob. Para makatipid, ginagamitan ito ng kahoy na panggatong. Pwedeng pumili ng laman loob ang customer. Tsaka ito lalagyan ng iba pang pambalasa. Anong lasa, sir? Well, dahil nilagyan ko ng kalamansi, medyo umasim siya, no? Pero, tapos naglagay tayo ng sili, may kagat. Pero kung minsan yun talaga hinahanap natin, yung asim, yung anghang, pati yung, alam mong matagal na pinakuluan na karne. Kasi galing din yan sa buto. Tama po? Walang buto. Puro laman loob yan. Basta dito, ito lang, laman. Yan lang talaga. Oh, napakalambot. Sa araw na ito, susubukan kong tulungan sina Nanay Beta at Nanay Mercy sa pagtitinda. Saan ko po lalagay? Doon sa lamesa. Ah, doon! Baka mapasok po kayo eh. Ganun pala yun. Thank you, bro. Ito talagang, parang gusto ko talagang kumuha ng talagang totoong fork eh. Parang feeling ko pho lang ito, hindi fork. Pho. Sabaw, sir. Doon na lang po. Ah, okay. Mainitan lang. Ah, okay. Baka mapasok kayo eh. So, lalagay ko po dito. Oh, yan. Oh. Saka yung lagyan ng sabaw. Lagyan po natin ng sabaw. Oo. So, kukunin ko po dito. Opo. Tapos nun, Tapos, lalagay ko sa ulo niya. ay siya. Mainit. Mainit. Mapapaso siya. Yan. 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 Isa pong order ng pali po. Pali. Pali, yung pancreas po. Pagpiaso. Pancreas. Ay, yung pancreas. Yung pancreas. Ay, wala na po. Close na po kami. Local lang po. Yes, ma'am. Hindi na po. Ma'am, ano po sinabi niya? Sino po si Losa? Sino po? Ano po yan? Yung order nila. Val Valenteroso. Yung large intestine. A large intestine. Sa loob ng mahigit 6 na dekada, pagtitinda ng kaliskis na ang bumubuhay sa pamilya ni Nanay Mercy. Pangatlong henerasyon na siya na nagbebenta nito at wala raw siyang balak na maging huli dahil patuloy daw niyang ipapasa ang recipe ng kaliskis sa mga susunod pang henerasyon ng kanilang pamilya. Alas 4 pa lang ng umaga, buhay na rito sa Magsaysay Fish Market. Sa bayan na kilala sa kanilang world-famous bangus, isa ang mansasaysay sa pinakaabala sa palengke ng ganitong oras. Katulad ni Kuya Rojak, may natatanging trabaho. Pagkahatid ng mga mangingisda ng mga bangus sa palengke, ang mga mansasaysay na ang magiging punong abala sa pagbubukod-bukod ng mga bangus. Pinaghihiwa-hiwalay nila ito ayon sa laki at bigat para may benta sa tamang presyo. Well, mabilis talaga yung pace niya. So, inisip ko, teka, paano yan naiisip? Paano yan na-differentiate at nako-compare kung saan ilalagay? Ngayong araw, susubukan ko rin maging mansasaysay beros. Alas 7 pa lang ng gabi, nagsisimula na ang trabaho ni Kuya Rojak. Night shift po kasi kami, panggabi. Pag halimbawa nag-start kami, pag dumating ito ng mga 7, matatapos kami hanggang 9.
Kumbaga, ilang oras niyo pong ginagawa to kada araw? Basta pag may dumating na isda dito sa amin, Wala po sa oras. wala ko sa oras. Tatawagin lang ko kayo, o bukas. Yun, nandito lang kami, naghihintay lang kami. Naghihintay lang kayo. Iahagi sa mga bangus sa mga lalagyan kung saan ito kabilang. Sa batch ng mga isdang ito, may 550 grams, 650 grams, at 700 grams. Bali yan ganyan yung size, sir. Dito na lang po yung So, sa may 650 grams. 650 grams. Opo. Yan. 650. Ito, yan. 750. 750, Ay, 600, 700 to 750. 750. Yung paghagis ba dapat hindi pa ganyan? Basta Kundi hagis lang ka ng hagis. basta't hagis ka lang ng gano'n. Oo, basta hagis na hagis. Ito, 700. 700. Sa aking pagsalang, 3 sizes lang ang kinailangan kong pagpilian. Pero para sa mga pro katulad ni Kuya Rojak, umaabot sa 7 sizes ang kailangan nilang pagbukod-bukurin. Tagal mo tayo. Kung gaano kabilis kumilos sa mga mansasaysay sa Magsaysay Fish Market, ganoon din namang kabilis magsalita ang mga dalagang ito para makaubos ng parinda sa Tondaligan Beach. Bili po kayo, lumpiang gulay siya ngay baboy po, pampatibay ng karelasyon. Bili na po kayo, kay dalawa lang po para makabinta lang po kami ang gwapo-gwapo niyong artista. Kuya, ilaw ka ba? Kasi nakakasing kagapuan niyo. Bili na po kayo, kay dalawa po para makauwi na po kami. Kayo lang pinapitan namin na gwapo. Panyo nga po si Tom Cruise. Kaya hindi niyo po sila kamukha, gwapo pa rin po kayo. Bili na po kayo, kahit dalawa lang po. 15. Pwede ba 20? Yan. Saan po? Lumpiang gulay siya ngay baboy. Magkaiba po kasi kami ng benta. Ano po ba yung pinaka-bestseller niyo? Parehas lang. Uy! Ikaw lang nagsalita. Bili na po kayo. Pag natikman nyo to, magtatagal kayo ng asawa nyo hanggang sa pagtanda nyo po. Dumating na ba yung mga AI? Ay. Thank you. Wala po kaming barya. Galing yung style niyo, ha? Okay lang, keep the change. Thank you po. Sana po magkajowa na po kayo. Apat na nga yung anak ko. Nababasag ang katahimikan sa Tondaligan Beach kapag nagsimula ng magtinda ang mga dalagang ito. Bili po kayo. Lumpiang gulay siya ngay baboy po. Papatibay na karelasyon. Meet Ronalyn and Jovelyn, ang magkapatid na sikat ngayon online dahil sa post na ito ng turista na bumili sa kanila. Sa ngayon, may 10 million views lang naman ang video na kinagigiliwan ng karamihan dahil sa kanilang pangmalakasang mga banat. Ang kanilang inilalako na lumpiang gulay at Shanghai baboy, gawa mismo ng kanilang nanay. Dahil nag-aaral pa ang magkapatid, naglalako lang sila tuwing Sabado at Linggo. Sana po matagal po kayo ng asawa nyo hanggang sa pagtanda nyo po. Thank you po. Well, sino nakaisip na sabay kayong magsalita at magmukha kayong alien? Ay, hindi naman mukhang alien. Ay, parang tunog nyo, parang alien. Para naman, ikaw. So yung mismong script, ikaw din. Nagsasabay lang Nagsasabay lang kayo. Bakit mo naisip na ganun yung magiging style nyo sa pagbibenta? Para po may mapasaya kaming may makabenta po kami. Para ka makabenta. Tapos dito talaga sa Baywalk, sa beach. Opo. Hanggang doon po sa dulo. Ay, doon sa dulo. Sa bilis nila magsalita, kakayanin ko kayang sumabay sa kanila. Gulay, Shanghai Shanghai baboy, pampatibay ng relasyon. Pag Bili na, natik. Bili na po kayo. kayo. Lumpiang gulay Shanghai baboy po, pampatibay ng karelasyon. Bili na po kayo, kay dalawa lang po para makabinda po kami ang ganda-ganda nyo nga po. Bili po kayo. Lumpiang gulay Shanghai baboy po, pampatibay ng karelasyon. Bili na po kayo. kay Ang dalawa gagawin lang lang po, para kayo parang makabinda uwi. na po kami. Ni, Ang gwapo-gwapo nga nyo nga po, para artista. Thank you po. Sana po, magkajowa na ko po kayo. Lolo na to eh. Magkakajowa pa ba to? Sa dami na nagtitinda rito sa Tondaligan Beach, talaga namang standout ang magkapatid na sina Ronalyn at Jovelyn sa kanilang estilo. Bet mulo talaga ang mga pakulo ng mga kabataan ngayon, no? Balik naman tayo sa matitinik na isda. Sa production area na ito, masusubukan ko kung paano magdibo ng bangus. Hawakan nyo dito po, para... Dito po. Opo.
Hindi ganito po, oh. Para hindi matanggal yung taba. Medyo kailangan ng gigil dito, Biyahero. More tak-tak, more fun! So, Nay, hindi po talagang totally nawawalang lahat ng... Opo, hindi Tinik na. perfecto. Opo, meron din naiiwan. Kumbaga wala pong perpekto. Walang perfecto dito. Pero Dito yung na mga, yung mga naiwan, ito na yung hindi na masakit. Hindi na po. Nakakain na. Opo. Mukhang hindi na nakatiis si nanay. Dapat daw pala iniikot. Okay, give me another chance, Biyahero. Hindi ba sila parang nanganganak na walang buto na? Gugupitin na kita dyan. Naglaro. Diba? Oh. See? Yung dating 700 grams, tinanggal na natin yung loob. Tanggal na natin yung buto. 200 grams na lang. Isipin nyo na lang, kapag kakain kayo next time ng daing na bangus, kailangan ma-appreciate nyo kung paano ginagawa yung daing na bangus. Kaya props to them. Magmamanok na lang ako. Ang mga boneless bangus, ginawa nila ng iba't ibang variety. Kaya ng pesto, chili garlic, at Asian steak. Meron din silang ready-to-eat bottled bangus. Mabilis ang pasta? Say no more! Ang kanilang vacuum-sealed frozen boneless bangus at bottled bangus may shelf life na 1 hanggang 2 taon. Pero hindi lang sa mga produktong yan nagtatapos ang kanilang mabuting ideya. Para sa negosyong ito, pinaka-importante raw ang kanilang advokasya. Noong 2016 kasi nakaikot kami sa lahat ng barangays ng Dagupan, 31 barangays yun. Nakita namin na lahat may bangus business. Tapos nakita rin namin na may mga PWDs na hindi sila productive. Kami ng husband ko, naisip naming mag-start ng bangus business na ang kukunin naming mga empleyado ay PWDs. Bukod sa mga PWDs, sinama na rin namin yung mga underprivileged women ng aming community. Nang sa ganun, mabigyan din sila ng pagkakabuhayan. Isa sa kanilang mga empleyado si Kuya Julius. Walang taon na siya nagtatrabaho dito. Dati po akong karpintero po. Naputulan yung pa ko. Paano po kayo? Aksidente po? Opo, aksidente. Nahulog po ako sa mula second floor to hanggang ground floor po. Bakit po kayo nahulog? Doon kasi itong may aftershock ng itong lindol. Dahil sa aksidente, kinailangan putulin ng isang paa ni Kuya Julius. Para mas mapadali ang trabaho, may customized table siya na mas mababa kumpara sa iba. Sa ganito paraan, pwede niyang gawin ang kanyang trabaho kahit nakaupo. Ano pong pakiramdam niyo na binigyan ho kayo ng trabaho dito? Masaya po ako, sir. Ang kainan namang ito, isa sa may pinakamaraming naimbentong recipe ng bangus. Alin kaya sa mga ito ang karapat-dapat bigyan ng award? Let's call in the contestants! Hi, sir. Hi! I'm Daing. Daing? Yes, sir. Pangalan mo Daing? Yes, sir. Because I'm dying inside to help you. Kubo! Ano po ba yung luto na yan? Bangus chili salted egg po. Bangus chili salted egg. Contestant number 2. Hi, sir. Hi, ma'am. Ano po ang tawag sa bangus na mahilig sa chicks? Bangus na mahilig sa chicks? Ano po? Matinik. Pero, buti na lang, boneless ang bangus namin. Loyal sa'yo. Oh, yan naman pala yung bali nun eh. Ito po ay bangus hickory barbecue with pineapple salsa. Hi, sir. Hi, ma'am. Fish ka ba? Hindi po. Fish be mine, sir. Hindi mo na kailangan sabihin. Feeling ko, daing na bangus na kare-kare. Brad. Ayos tayo, Brad?
Yan. Woo! Sir, ano pong tawag sa bangus kapag nahati? Anong tawag sa bangus kapag nahati? Ano po? Tuna. Tuna. Teka talaga, Marcel. Ano naman yung inanda mo sa akin ngayon? Bangus cordon bleu po. Pero parang nagkakaroon ng earthquake tong bangus na tong cordon bleu. It's like blowing my mind away ng cordon bleu. Okay. What's up, bro? Ano po ang isda nagiging bato, sir? Anong isda yung nagiging bato? Ano? Hindi, pera na, sir. Pera na, naging bato pa. Ano yan, Pards? Ano po, kilawing bangus. Pwede rin pala. Hindi rin pahuhuli ang mga paandar na dishes gaya ng pinaputukang bangus at cheesy baked bangus. Hi, ma'am. Hi, sir. May pick up na lang. Bangus ka ba, sir? Bangus ako? Sa dami-dami na kinakain ko, parang nagiging bangus na ako. Naruta ka, sir. In Tagalog po, mahal kita. Oh, wow! Iba naman talaga. And our last contestant number 8. Hi, ma'am. May baon ka? Sige. Share mo yung baon mo. Roses are red, Uy. violets are blue. I want to go fishing with you, sir. Basta bangus, masarap. Gusto ko yung ganun mo, ah. Ilang beses yung pag-practice yan. 10 times! May earthquake lang. Nako, nakita ko. Yung uhog mo, pumunta na. Secret lang natin yun, sir. Wala, nakakita. Matindi ang pick-up lines. Ang laban sa pinakamasarap na bangus dish. Kaya naman matapos ang masusing pagpili, hahatulan ko na ang mga bangus dish na ito, Biyahros. It's a very tough choice. Yung top 3 ko ay third, yung paella. I'm a fan of mayonnaise. So I guess kung anong lalagay mo sa mayonnaise, katulad netong, well, daing na bangus, lalagyan mo lang ng mayo, tapos dun meron kang kanin. For me, it's like a full meal already, so that's part of my top 3. Para sa top 2 favorites ko, ang bangus sisig at bangus teriyaki. I love how it tastes. And this one as well dahil ang sarap ng crunchiness niya, pati yung savory and sweet combo niya. Ang makatatanggap ng award, walang iba kundi ang pasimuno ng lahat ng dish na ito, si Chef Eric. Simula lang kami una sa yung pinaka-basic na traditional Filipino dish na grilled boneless bangus. Tapos eventually naisip namin kailangan natin mag-come up pa ng mga other kinds of luto para kumbaga hindi magkaroon ng customer fatigue. And eventually may kaibigan ako na chef, nag-join forces kami. Nakalakhan ni Chef Eric ang iba't ibang luto ng bangus na made with love ng kanyang lola. At ngayon, naibabahagi na rin niya ang bangus sa maraming hapagkainan sa buong bansa dahil may mahigit 70 branches na ang kanyang negosyo. I have the meeting this BIA. All you gotta do is just subscribe to the YouTube channel of GMA Public Affairs and you can just watch all the Behind the Drew episodes all day, forever in your life. Let's go! Yeehaw!